Tila hindi na talaga mapipigilan ng iba't ibang grupo sa paghahasik ng kaguluhan dahil kamakailan lang isang US warship ang nabigla dahil sa malalakas na pagsabog at pag-atake sa kanila ng mga grupong Houthi sa Red Sea. Ano ang nag-udyok sa grupong ito para atakihin ang isang makapangyarihang sasakyang pandigma ng Amerika? At ano ang naging ganti rito ng Estados Unidos? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Nakatutok ngayon ang buong mundo sa patuloy na tensyon sa lugar. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng alarma at nagpapakita ng patuloy na panganib sa seguridad sa rehiyon. Ipinagmamalaki na naman ng Houthi, isang militia group ng Yemen na naglunsad sila ng napakaraming missile attacks sa isa sa pinakamalakas na sasakyang pandagat ng Amerika. Isang aircraft carrier ng United States sa Red Sea ang nakatikim ng kanilang pagganti bilang tugon sa nakamamatay na pag-atake ng US at British sa Yemen. Mismong ang tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari ang nagkumpirma sa nakakagulat na balita. Ang kanilang inatake ay walang iba kundi ang Eisenhower carrier ng Amerika. Naunang sinabi ng grupo na ganti nila ito dahil sa walang habas na pag-atake ng US at UK sa Yemen na ikinasawi ng hindi bababa sa 16 na tao. Ito na ang pinakamaraming namatay sa pag-atake ng Amerika sa grupong Houthi, kaya naman talagang gigil itong makaganti. Ang pag-atake ng Amerika at United Kingdom ay nagkaroon ng malaking resulta sa buong Yemen na naipahayag pa sa telebisyon ng Al Masirah, isang channel na kinokontrol ng Houthi na nag-broadcast pa ng isang video na lumalabas na nagpapakita ng mga sugatang sibilyan na ginagamot sa Hodeidah. Hindi bababa sa 42 katao ang naiulat na nasugatan at napakarami ang mga gusaling nasira at mga kabuhayan na nawala. Subalit gayon pa man tila palaban pa rin ang Houthi dahil nagpahayag ito na kahit ilang pag-atake pa ang gawin sa kanila ay hindi sila matitinag at patuloy na aatake sa mga barko sa karagatan ng Red Sea bilang pagsuporta sa Palestine, ang sentro ng mga kaguluhan ngayon sa gitnang silangan. Ito ay matapang na ipinahayag ng opisyal ng Houthi na si Mohammed al-Bukaiti sa isang platform at nagbabala na ang mga rebelde ay gaganti sa anumang paraan. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng US Central Command, CENTCOM, na matagumpay nilang pinasabog ang 13 aircraft na kanilang mga target. Ang 8 rito ay walang mga sakay. Ang pagkawasak ng mga sasakyang panghimpapawid o mga drone sa mga lugar na kontrolado ng Houthi ng Yemen at sa ibabaw ng Red Sea ay masasabing isang tagumpay sa parte ng Amerika at United Kingdom. Sinabi naman ng British Ministry of Defense na ang Royal Air Force Typhoon FGR Force ay umaksyon at mabilis na gumawa ng malakihang pag-atake sa Hodeidah at higit pa sa timog sa Hulayfika. Sa paglalarawan pa nga ng Royal Air Force, matagumpay nilang napasok ang mga gusali na hinihinalang pasilidad at paggawaan ng high drones capability na ginagamit ng mga Houthi sa pag-atake. Ito rin ay mga drone ground control facilities na nagbibigay command at imbakan ng mga long-range drones at surface-to-air weapons. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kilusang Houthi ay isang militanteng grupo na ang layunin ay suportahan ang Iran sa anumang iuutos nito. Iran kasi ang kumokontrol sa Houthi at ang Houthi ang halos may hawak sa bansang Yemen. Lumaki ang kanilang impluensya mula noong manalo sila sa digmaan sa halos isang dekada nitong pakikipaglaban sa isang koalisyon na suportado ng kanluran at pinamunuan ng Saudi. Kalaunan ito ngang Houthi ay lumitaw bilang isang malakas na taga-suporta ng mga Palestinian sa patuloy na digmaan ng Israel sa Gaza na pumatay ng higit pa higit sa 36,000 katao. Ang grupo ay naglunsad ng paulit-ulit na pag-atake ng drone at missile sa mga barko sa Red Sea. Hawak kasi ng Houthi ang karagatan sa Red Sea at napakatindi ng kanilang arsenal. Pinagbabawalan nila ang anumang barko na dumaan at kung magkamali ka ng paglalayag ay hindi sila nagdadalawang isip na palubugin ito. Malaki ang epekto nito sa buong mundo dahil ang Red Sea ay pangunahing ruta ng mga barko pangkalakal. Dahil nga hawak ng Houthi ang karagatang ito,
walang magawa ang ibang shipping company kundi humanap ng mas ligtas, ngunit mahal na ruta para lamang hindi atakihin ng grupo. Ang Bab al-Mandeb Strait at ang Gulf of Aden ay pangunahin nilang hawak at mula pa noong Nobyembre na hinihiling na nila na wakasan na ng Israel ang digmaan sa Gaza. 12% ng mga pandaigdigang kalakal sa mundo ay dumadaan sa Red Sea. Ganyan kalaki ang nawawala dahil sa panghaharas ng militanteng grupo. Wala naman nagagawa ang mga kumpanya kundi sundin ang mas ligtas na ruta para sa kaligtasan at kaayusan ng kanilang mga tripulante. Sinuportahan naman ng Iran ang aksyon ng Houthi sa pag-atake nito sa isang aircraft ng Estados Unidos. Ayon kay Nasser Kanaani, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran, ang Amerika ang nanghihimasok sa usapin at mas lalong gumugulo dahil sa presensya nito sa Israel. Dapat daw isipin daw ng Amerika ang consequences ng kanilang aksyon sa rehiyon dahil buhay at seguridad ng mga tao ang nakasalalay rito. Ayon naman sa isang US Maritime Administration, ang Houthis ay naglunsad ng higit sa 15 na pag-atake sa kabuuan. Ang perwisyong ito ay pumatay sa 3 mandaragat. Kinuha pa ang isang barko at walang awa na nagpalubog pa ng isa. Sa mga nakaraang linggo, inatake rin nila maging ang isang barko na magpapadala sana ng grain sa Iran. Ganyan katindi ang Houthi, kahit barko na pupunta sa kaalyado nilang bansa ay inaatake nila. Kaya naman simula pa noong Enero, ang Amerika at Britanya ay naglunsad ng mga ganti at pag-atake sa Houthi at ang kanilang tinatarget ay ang mga major facility ng grupo at mga arsenal drones. Ito ay upang mapahina ang kakayahan nito sa karagatan. Subalit ang nasabing mga pag-atake ay hindi naging dahilan para ihinto ng Houthi ang kanilang mga aksyon. Kung tutuusin, mas lalo pa nga itong naging agresibo. Pinagmalaki pa nga nila na noong Miyerkules ay sinalakay nila ang isang bulk carrier na pag-aari ng Greek at ilang iba pang mga sasakyang dagat bilang tugon sa pagsuporta pa rin sa Palestine at pagkondena sa ginagawang pagsalakay ng Israel sa Rafah City. Nabalita pa nga na ang kanilang pag-atake sa bulk carrier Laaks ay nangyari malapit sa lungsod na pantalan ng Hodeida sa katimugang bahagi ng Red Sea. Malapit sa Bab el-Mandeb Strait na nag-uugnay dito sa Gulf of Aden. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations Center ng British Military. Sa kabutihang palad ang mga crew ay iniulat na ligtas at ang barko ay nagpatuloy sa pag-alis at nakarating sa susunod na destinasyon. Maging ang US Military Central Command ay kinumpirma rin ang Laaks bilang target ng pagsalakay. Iniulat na ang sasakyang pandagat ay papunta sa Fujairah sa United Arab Emirates. Pinamamahalaan ng Grehel Ship Management ng Piraeus, Greece ang Laaks. Hindi naman nagbigay ng komento ang Grehel Ship sa nasabing pangyayari. Bilang pagprotekta, sinabi ng Central Command ng Amerika na nagawa nilang mapigilan ang 5 Houthi drones sa Red Sea sa gitna ng mga pag-atake. Ang nakakagulat rito, hindi kaagad inamin ng Houthi ang pag-atake at tumagal pa ng ilang oras bago sila nagpahayag na sila nga ang umatake sa Grehel Ship. At tulad ng sinasabi ko kanina, dahil sa banta ng Houthi sa karagatan sa Red Sea at Gulf of Aden, ay naging madalang ang pagdaan ng mga shipping vessels dahil sa banta ng seguridad sa rehiyon. Dahil naman sa mga pag-atake ng Amerika at tila bumagal ang opensa ng militanteng grupo, ito ay dahil puro mga drones ang pinuntirya ng Amerika at Britanya sa kanilang mga pag-atake. Nababalot ng conflict ang Yemen mula nang ang mga rebelde ay kumuha ng kontrol sa kabisera Sana noong 2014. Pumasok ang Saudi-led coalition sa digmaan sa panig ng gobyerno ng Yemen noong 2015, ngunit nananatiling patas ang laban sa mga taon na nagdaan habang sinusubukan ng Riyadh na makamit ang isang kasunduan sa kapayapaan sa mga Houthis. Pero sa huli ang Houthis pa rin ang nagkaroon ng kapangyarihan na hawakan ang buong Yemen. Pero bago matapos itong video, sagutin ko muna ang ilan sa mga katanungan na pumapasok sa isipan nyo. Bakit nga ba inaatake ng Houthi ang mga barko sa Red Sea? Matagal nang sinabi ng Houthis na kanilang sinasalakay ang mga barkong may kaugnayan sa Israel o ang mga patungo sa ugaling dito.
Subalit sa mga makalipas na buwan ang mga barko na inatake nila ay katakataka na wala naman kaugnayan sa Israel. Ibig sabihin, walang sinasanto ang Houthi sa pagsalakay sa mga barkong dumaraan. Pangalawa, bakit naman Yemen ang binobomba ng Amerika at Britanya at hindi ang mismong mga arsenal ng Houthi sa karagatan ng Red Sea? Ang UK at US ay nagsimulang mag-conduct ng mga airstrike sa mga target ng Houthi sa Yemen noong Enero, kasalukyang taon. Sinabi ni Pangulo Joe Biden na ang mga strike ay direktang tugon sa mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea na nagbanta sa kalakalan at kalayaan ng pag-navigate. Ang layunin ng mga strike ay upang mapanatili at protektahan ang kaligtasan ng international maritime trade at ang freedom of navigation sa Red Sea at kalapit teritoryo nito. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtugon sa mga paglabag sa maritime security at sa pangkalahatang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa rehiyon. At dito nagtatapos ang ating video ngayong araw na ito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa lumalalang sitwasyon ng Amerika at grupong Houthi?